And so, how do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC? Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct! Yun yun. Alam niyo ba, yung ICC, nasa ICU na. Intensive Care Unit? Oo, naghihingalo. Kaya CPR na. Bakit CPR? Dalawa. Court potentially restricted, can't prosecute Rodrigo. Ay, ang wiki mo dun, Sen, ha? Pero seriously, ICC is in serious trouble. Pinapalusaw na sila ng USA. Buti nga, ICU lang, hindi DOA. Dead on arrival? Anong dead on arrival? Denial of authority. Pero, Sen, huwag tayong magpakampante. At bakit? Kasi kahit mawala ang ICC, meron pa ring IPC. IPC? Ano yun? International Pink Coalition. May ganun ba? Opo, tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, Impact ang Claim. Uy! Senator Amy Marcos released a video yesterday. Doon sa video, sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US, and at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang, but after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell to the senator? I just want to know, what do you feel? Kasi you're asking me that question, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. Tama? I just want to know. Yes. Correct, right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear it from you. Well, based on the video, they said na I refers to Impacta, but they did not finish the Yeah. meaning of the whole Meron act. lang, yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi, hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang Impacta. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news at iyan ang kanilang pananaw, isang Impacta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong Impacta? Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag silang mag-alala. Ang corona ay nasa kanila, na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Itinalaga pa rin chairperson ng ilang komite sa Senado ang mga nakabilanggong senador na sina Senator Jinggoy Estrada at Senador Dante Marcoleta. Si Senator Estrada ang mamumuno sa Senate Committee on Electoral Reforms habang si Senator Marcoleta naman ang chairperson ng Committee on Tourism. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ang mga vice chairperson ng mga nasabing komite ang mamumuno sa mga pagdinig habang nakadetine ang dalawang senador. Ipinaliwanag naman ni Senate President Pro Tempore Tito Soto na karaniwang may nakatalagang komite ang bawat senador dahil dito nanggagaling ang pondo para sa mga empleyado ng kanilang tanggapan. Samantala, itinalaga rin si Senator Mark Villar sa Committee on Banks
Financial Institutions and Currencies, sina Senador Robin Hood Padilla sa Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs at Committee on Public Information and Mass Media, at si Senador Loren Ligarda sa Committee on Culture and the Arts at Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation. Si Senador Pia Cayetano naman ang mangunguna sa Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking, Senador Camille Villar sa Committee on Government Corporations and Public Enterprises, at si Senador Bongo sa Committee on Sports at Committee on Youth. Ibinigay naman kay Senador Amy Marcos ang pamumuno sa Committee on Cooperatives at itinalagay rin siya bilang Deputy Minority Leader. Kulong. Siyempre, senador naman si Senador Marcoleta, parang masyadong deprive ang taong bayan dun sa boses niya, lalo dun sa impeachment process. Hindi ako nalulungkot na ang kalagayan namin ay ganito. Kung makikita niyo yung suit namin, nakalagay PDL, alam na ninyo ibig sabihin nun. People deprived of liberty. Persons deprived of Persons deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senador na maraming gagampanan na tungkulin, ang dami kong gustong ibulgar. Alam nyo naman, ayokong iwanan yung flood control scandal at meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi nyo maaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin, lalo na was politically motivated. Ang katwiran ay dalawang bagay para hindi ko na gampanan ang tungkulin ko, para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga ang utak ng pinakamalaking nakawan na naganap sa ating bansa. At hindi na rin ako makakasali sa isang napakahalagang proseso na nagaganap ngayon sa Senado. So nakakalungkot talaga. Nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako nakakulong. Ang nakakulong dito ang taong bayan. Ano nakakulong dito? Yung kanilang hinahanap na katotohanan hanggang ngayon ay hindi naibibigay sa kanila. Hanggang ngayon nakakubli ang lahat ng mga taong may kagagawan nito. Sa mga tweet, ang tao parang nakakulong din. Parang kami ngayon na nagsisimbolize yung kondisyon ng mga taong nakakulong ngayon. Malaya dapat silang nakakakilos, makakaalam ano ang katotohanan sa likod ng pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng ating republika. Yun ang simbolo, yun ang sinisimbolo kung bakit kami nakapiit ngayon. Hindi ba kayo nalulungkot? Sir, reaction lang po, yung flood control po, isa sa mga naging topic po sa SONA. In fact, from first to minute, it was mentioned or may allude na malapit na daw ng sangkaan natin ang nating discipline. Dapat ba ganun lang ang narinig natin? Dapat ba yung malapit ng sampahan, hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker? Maraming former speakers, di ba? So, yun ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Kasi talagang dapat nating hanapin talaga ang punot dulo ng pangyayaring ito. Ngayon, kung halimbawa ito ay napakahalagang mensahe pa sa ating bansa, dapat lang ba ganun lang ang sinabi? Ito ang pinakamalaking pagnanakawan sa ating kabangbayan. Hindi ba higit doon ang dapat na inaasahan nating lahat? Lalo na kayo sa media, kayo po ang ginagamit ng ating mamamayan para malaman nila ang nagaganap. Ano ibig sabihin ng SONA? Pagtalakay sa kabuuang kalagayan ng ating bansa. Senator, pinag-explain po kayo ng korte po kung bakit hindi po kayo dapat i-suspend. Paano po bang measures ng legal team? Wala pa akong narinig na, wala pa naman, meron ka ba nang tinanggap na pinag-explain tayo? Wala pa po as of now. Wala naman akong natanggap. Kanina mo na ako. Naku, lumalabas ata sa mga balita, no? Yung bakit yung... Hindi ko muna sasagutin yun kasi wala naman akong official na natanggap. Pero sir, sorry po. Hindi, Sir, kanina binanggit ni Kukuna kanina, yung inaasahan ng taong bayan dun sa SONA, higit sa lahat yung korupsyon. Ano na yung pananagutan? Kasi yung lahat ng krisis, paghihirap, lahat ng mga ginagawa natin, bunga ng korupsyon na nakita natin.
ang mga nakakulong, si Senator Bong Revilla, si Senator Jinggoy kasi hindi sumama sa mayorya, tapos si Senator Dante Marcoleta dahil nga doon sa patuloy niyang pagtulak na ilabas yung katotohanan tungkol sa flood control scandal. Ngayon, yun lang ang mga nakakulong. Yung mga nakakulong pang iba, nakasama namin, puro mga maliliit na kawani. Empleyado ni Alcantara, empleyado ni Bernardo, empleyado ni Opulencia. Ito mga binanggit kong pangalan, empleyado ni Manny Bunuan, ito ginawang mga witness. Hinahanap ng tao nasan si Manny Bunuan, nasan si Pangandaman, nasan si Bersamin, Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Traigip Ulaybar. Walang nakukulong, tapos si Martin Romualdez, investigasyon pa rin, mag-iisang taon na. Kaya nga sinasabi ko parati, mas marami pang nakasuhan doon sa mga sumisigaw laban sa korupsyon kesa doon sa nangyaring korupsyon sa ating bansa. Ilan ba ang tumestigo ng malay-maletang dinala kay Martin Romualdez? Ilan ang tumestigo kayo nakakaalam? Ano ba ang date ng complaint affidavit na unang ibinigay kay Martin Romualdez? Abril 2026 pa ang date nun. Yung ibinigay na complaint affidavit sa amin, May 15. Sa makatwid, nauna ng isang buwan yun sa kanya. Tanungin ninyo ang ombudsman, meron na bang ibinigay na counter affidavit si Martin Romualdez? Kailangan itanong nyo sa kanya. Nauna ng isang buwan yun kaysa sa akin. Bakit ngayon sasabihin ng presidente na sasampahan na siya? Hindi man nyo itatanong kung siya ay nagsubmit na ng counter affidavit. Hindi ba mahalaga sa inyo na malaman nyo kung meron nga? Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun eh. Sa mga tweet, paso na yun eh. Kung nakapag-submit siya halimbawa, bakit wala pang resolution? Ito yung mahalagang tanong na dapat hanapan ninyo ng sagot. Nauna siya ng isang buwan. Ngayon, wala akong makita. Baka sakali, nag-submit siya ng counter affidavit. Kung hindi naman nag-submit, default na siya. Dapat meron ng resolution, dapat meron ng information. Kung wala, bakit? Senator, may plano pa po ba yung legal team niyo po na mag-file ng motion para maka-attend po sa impeachment? Meron akong final na manifestation sa Senado. Doon ay inilahad ko ang katwiran na legal kung bakit kailangang humanap ang Senado ng kaukulang pamamaraan para si Senator Jinggoy at ako ay makapag-participate sa nagaganap na impeachment trial. So, Senator, how Ang aking pagkakakulong dito ay hindi nangangahulugan na hindi na ako senador. Ang pagkakakulong ko dito hindi nangangahulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador ng ating bansa. Nananatili yun. At kahit kailan, hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay, kapag may nag-resign, o napatungan na hindi niya na kayang tupdin ang kanyang tungkulin. Maliban sa tatlo na yon, wala na. So nananatiling bilang ng Senado, 24. Okay? How confident are you po, Senator, na mag-grant itong manifestation? Wala pang akong na-receive na sinususpindi ako eh. Mangyayari itong kautusan na to sa Senado, hindi sa Korte. Kasi senador ako eh. So dapat, bilang tulong nyo na sa amin, i-follow up ninyo yung manifestation. Sapagkat alam ko, ite-take up ng Senado yon at ng impeachment court. If ever po i-take up ito, Senator, ang measure po ba na gagawin parang via video conference? Nasa sa kanila yon sapagkat sinight ko lahat ang mga legal basis kung paano katungkulan ng Senado na humanap sila ng paraan para kami, kahit sa ganitong kalagayan, makasali kami sa isang ongoing impeachment process. Senator, Okay? may we know what date po na-submit itong manifestation? Ha? What Anong date date? po Na-submit na-submit yung manifestation? Ano bang araw? Ngayon? Tuesday. Palagay ko 4 or 5 days ago. Alright. Mga around last week. Sige po. Hanapin ninyo para naman magkaroon tayo ng balita ano na aksyon na ginawa ng aking mga kasama sa Senado. Okay? Thank you. Malawakang korupsyon na ahensya, departamento, yung DPWH. Si Bersamin, yung ba si Pangandaman, Traigip Ulaybar, si Adrian Bersamin, dahil yun yung sinabi na talagang inamin na kumuha ng pera, tinanggap.
At yun nga, sila daw ang kumuha ng 8 bilyon. Eh wala naman sa kaso. Itong mga nakakulong ngayon at kinakasuhan, yung mga nagsasalita laban sa korupsyon. Saan na-monitor niyo po ba yung buong SONA? Nagdidig ko pagkatapos yung first part yung corruption, may mga binanggit. Sabi ko nga parang, okay naman yung iba. Kaso nga yung corruption ang pinakamalaking issue dyan eh. Siyempre, maganda yung binanggit tungkol doon sa systems laws. Malaking bagay sa taong bayan yun. Pero importante talaga sana yung corruption. Dahil doon naman ang galit ng tao eh. Kaya bumababa ang rating ng Pangulo. Kaya nawawalang pagtitiwala naman sa Pangulo. Dahil doon sa walang aksyon o nakikita nila na hindi talaga inaalam yung katotohanan tungkol sa korupsyon. Okay, Kong. From 1 to 10, gaano niyo po i-rate yung SONA ni BBM? 4. Thank you po. Laban. Mananatili naman sa orihinal na proseso ang paglilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte kung saan tatapusin muna ng prosekusyon ang paghaharap ng kanilang mga ebidensya at testigo bago sumalang ang kampo ng depensa. Noon narito, naghain ng motion ng prosecution panel na gawing article by article ang presentation ng mga ebidensya na agad namang tinutulan ito ng depensa. Nagbabalik si Eden Santos. Bigo ang tangkang pagbabago sa takbo ng impeachment trial sa pamamagitan ng pagpipresenta ng mga ebidensya. Yan ay matapos na mariing tutulan ng defense panel ang motion ukol sa article by article na presentasyon ng mga ebidensya na umano'y hiniling ng panig ng prosecution panel. Siguro para lang sa kalaman ng lahat, ang pinanggagalingan lang naman ng posisyon namin is where the burden of proof actually lies. And the burden of proof lies with the prosecution. So dapat tapusin nila yung kaso. Pero agad itong mariing itinanggi ni House Prosecution Impeachment Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Itinuro ni Tolosa si Senate President Sherwin Gatchalian na nagpursige ng motion. From the prosecution. So we just want to clarify this. As stated in one of the interviews given by the Senate President Sherwin Gatchalian, it was made clear that this suggestion was actually first discussed by Senate President Gatchalian and the presiding officer, Chis Escudero, and then this matter was brought to the parties and asked if we will agree with it. So we were given until Monday to inform the court about our decision on the matter, and we complied with that directive. Last Monday, we said that we're amenable to that suggestion. And yesterday, we received the manifestation of the defense saying that they're not agreeing to it. Nilinaw naman ni Tolosa na may kapangyarihan ang impeachment court kung ano ang magiging pagkakasunod-sunod ng paglalahad ng ebidensya. Dito maliwanag naman ang sinabi din ng Senate President, kaya minungkahi ito dahil ito ang pamamaraan na mas makakabuti para sa lahat, hindi lang sa impeachment court at sa ating mga kababayan, dahil mas madaling subaybayan at sundan kung anong ebidensya na ilalatag ng magkabilang panig sa bawat article of impeachment. So sa amin, under the Constitution, the rules on impeachment, even the rules of court, at kahit sa pre-trial order issued by the court where it says that the court can still modify yung order presentation of evidence. So ultimately, may discretion dito ang impeachment court, regardless of the preference of the parties. So we will respect whatever decision the impeachment court will reach on this matter. Sa Day 10 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay susundin pa rin ang orihinal na proseso kung saan ay tatapusin muna ng prosecution ang paghaharap ng kanilang mga ebidensya testigo para sa mga natitirang reklamo bago sumalang ang kampo ng depensa. There is no agreement between the two parties. Therefore, we shall proceed as originally ruled by the chair. From the inquiry of Senator Bam Aquino, we shall finish with the presentation of the evidence in chief of the prosecutors for all the articles of impeachment that they will not withdraw. I'm saying that only because of the corona impeachment experience we had, wherein some articles were withdrawn by the prosecution. Thereafter, we will hear the evidence in chief of the respondent for all the articles that remain, or all the articles that evidence will be presented by the prosecution. So ordered. Attorney Michael Powa. Good morning, attorney.
Good morning, Ms. Chacha. Good morning din po, Manong Ted. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin at Magandang nanonood sa inyo. umaga po. Sir, unahin ko muna to. Naklaro na po, no, kung paano po yung magiging impeachment process kasi hindi ba po parang nag-suggest si SP Win Gatchalian, kasama daw po si Presiding Chair Cheese Escudero tungkol po dun sa pagpe-present ng yung sequence po ng impeachment na parang after ng prosecution, defense agad dito sa articles ng impeachment. Paano na pong mangyayari ngayon? Opo, kahapon Bakit po, ayaw no, nyo? nasabi na po ng ating... Bakit po ayaw nyo, sir? Hello? Okay, sige. Unahin ko muna po yung yung mangyayari. Unang-una sa lahat, ang mangyayari ay status quo po tayo. Diretso pa rin po tayo na prosecution muna ang lahat. And then after po ng pag-represent ng prosecution ng kanilang evidence in chief for all the articles, depensa naman po. Doon po sa tanong kung bakit kami ay tumutol dito sa pagpapalit ng proseso or ng order of trial, ika nga. Sa atin naman po kasi, no, the burden of proof, yan po talagang ini-emphasize natin that the burden of proof lies with the prosecution. So, dapat po, no, para sa amin, ay dapat ilatag muna nila lahat ng ebidensya nila bago nila kami papresentahin ng ebidensya. Dahil maaari naman, pag nakita namin na wala namang napatunayan, meron din naman tayong mga legal remedies, no? Hindi naman tayo kailangan magpresenta pa ng ebidensya. So gusto nating makita muna lahat ng ebidensya ng prosecution na ilalatag nila. Oo. So, status ko until when? Kailan daw po ito didesisyonan? Wala na po. May desisyon na po kahapon meron ng na ating talaga. presiding officer. Yun na yun. Ito na yon. Ganito na talaga. Hindi na po Ang usapan babaguhin. po kasi, para po sa kalinawan ng lahat, no? And to be fair to all parties concerned, ang naging usapan po kasi ay titingnan kung maaring palitan yung order of trial. Pero kung may isang panic na hindi sumang-ayon, we will maintain status quo. So, sumunod lang naman po sa usapan lahat ng parties. Oo. So, kumbaga, kung ano na pagkasunduan, yun na yun. And kayo po, attorney, dito po sa nangyari ho kahapon na hindi na po kayo nag-cross-examine, ano po ang logic ninyo? Sa amin naman po, Manong Ted, to be very frank about it, wala naman tayong dinidispute doon dahil ang pinag-uusapan ay yung mga cheque. Kumbaga, ilang cheque yun para sa OBP. I think 4, no? And then 3 cheque para sa DepEd. Tapos yung fact of withdrawal or encashment of those checks. Ayun naman po ay hindi disputed. Kaya nga po tayo nag-stipulate na para mapadali ang maging proceedings kahapon. Tapos wala naman po tayong nakikita na issue doon sa nangyari kahapon sa testimonya. Wala naman pong sinabing may illegal or may hindi tamang nangyari doon sa pag-encash ng cheque. So sa atin, as I said, no, we don't really want to blur the lines kasi pagdating sa ganito para hindi maguluhan ng ating mga kababayan, we just simply stated na wala na tayong kailangan i-cross-examine kahapon. Opo. Kumbaga po, nothing to contest ika nga po doon sa mga actual facts no po na inilahad ng mga testigo. Dito ho sa COA next week, dito sigurado po ito merong na meron kayong mga question malamang. Dapat po kasi, no, yung COA report sa tingin namin, dapat maipaliwanag yan. So, depende po sa magiging takbo ng direct. Pero malamang, definitely, magkakaroon tayo ng questions. It won't be as straightforward, no, as yung nangyari kahapon. But in the same manner po, Manong Ted, kung meron namang mga bagay na hindi na natin kailangan i-dispute, hindi na rin po natin i-dispute para po hindi na mapahaba lalo yung nangyayaring mga proceedings. Okay. Sir, yung pong status nito actual sa ngayon, di ho ba may COA report, no? Yan ang pinagbasihan po nitong impeachment complaint, right? Alright. So, bigyan nyo nang ho kami ng status. Di ho ba, di ba meron pa kayong question dito at may proseso po ito ng pag-question ng mga COA reports na ito? Nasaan na po siya? Meron po, no? So, ito naman, factual lang. So, I think I can close this. So, yung pagdating po sa mga COA findings, pagdating po dun sa 2022 findings ng OBP, nag-file po tayo ng motion for reconsideration done and that is pending. Now, sakali naman po na hindi mapagbigyan at ma-deny yan, ay meron pa pong isa pang level dun sa proseso, ay pwede pa tayong dumulong sa Supreme Court. Pagkatapos niyan, at kumbaga hindi pa po malayo pa po, no, yung pagkatapos ng proseso na yan. Pagdating naman po doon sa
2023 notice of disallowance sa OBP, ay yan po, ay within the period pa po tayo to file our petition for review or apela, ika nga, sa commission proper. 180 days po yan. So I think, hindi ko matanto yung eksaktong date, but as far as I can recall, hanggang October po kasi yung 180 days na prescribed period within which one can file an appeal or reglementary period. So legally, you can claim na itong COA reports na ito, hindi pa ito final. Hindi pa siya final, bagamat kailangan pa rin natin sigurong mapaintindi sa ating mga kababayan kung ano-ano yung mga findings at anong posisyon natin dun sa mga bagay na yun. Sige po, nanood ba kahapon si VP Sara kasi hindi man siya nanonood ng SONA, baka naman sa impeachment trial nanonood siya. Ano po sabi sa inyo? Sa ngayon po, dahil po may mga engagement siya with Filipino workers overseas, yung ating mga kababayan overseas, to be honest, I'm not sure kung nakanood siya live. But at least, may mga updates naman kaming binibigay sa kanya on a daily basis at siya naman ay nagbibigay rin ng kanyang mga insights doon sa mga updates na binibigay po natin. Okay, sige. We'll be watching again po next week, attorney. And thank you as always sa inyo pong pagbibigay ng panahon para po may paliwanag ang panig po ng depensa. Maraming salamat din po, Manong Ted, Ms. Chacha, at magandang umaga po. And so, how do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC? Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct! Yun. Sorry. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. And they found what? And they found Marcos, Trillanes, and money. Yes. In the Philippine case. Magsisimula ako sa paalala sa International Criminal Court na hindi nila pwedeng gamitin sa mga desisyon nila ang mga sinasabi natin patungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating mga actions of support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at syempre sa mga assessment at opinion natin dahil walang nagbabawal sa Rome Statute na ipahayag natin ang ating mga nararamdaman. Lahat ng kanilang pinapalabas, nire-release publicly, ay pwedeng pag-usapan at pwedeng bigyan ng komento. Kaya lagi ko sinasabi, kapag ako ay tinatanong, ano ang tingin ko sa desisyon na nilabas ng ICC? Ang sinasabi ko lagi, walang basihan sa batas. Ano ba ang pinagbasihan nila? Libro ng isang tao na hindi mo naman alam kung ano ang kredibilidad? Correct. Suporta ng mga tao? Siyempre, dahil dating head of state yan, dating pangulo yan, minamahal yan ng marami. Siyempre, meron talaga tayong ipapakita na suporta. Ako, anak, kapamilya, siyempre, magagalit ako sa ginawa sa aking ama at sa isang Pilipino na ninakaw, kinuha, kinidnap doon sa Pilipinas para ihatid diyan sa ICC. Let us start in the year 2017. In 2017, a lawyer submitted a communication to the International Criminal Court. And this was supplemented by a communication by former Senator Trillanes and another person. That was in 2017. In 2018, the court took it under consideration. Between 2017 until 2021,
There was an investigation, no investigation, put on hold. Let us start first with the complainant. Who is Trillanes? Trillanes is the person behind the Oakwood Mutiny and the Manila Peninsula Siege. Yes! Which was against who? It was against President Gloria Macapagal Arroyo. Trillanes stood on the platform of anti-corruption against Arroyo. We do not know the dealings, the negotiations behind the mutiny and the siege. That is not discussed publicly. When did we next see Trillanes? We saw him next in the Jejomar Binay attack. Vice President Binay was a candidate, a presumptive candidate for the 2016 election. And then what did he do? He attacked Vice President Binay on the platform of anti-corruption. But you must remember, he never attacked President Aquino on the platform of anti-corruption. And you remember the DAP, the pork barrel scam of the Aquino administration. And where was Trillanes then? Quiet. Because we do not know how much, where, how, when the negotiations happened. When did you see him again, Trillanes? Hear about him again? You heard about him in 2016 because President Duterte was the front runner. In April 2016, President Duterte was already the front runner of the presidential elections. Everyone forgot about Mar Rojas, the candidate of Trillanes. Everyone was focused on Rodrigo Duterte, including Trillanes. This was the first time you heard about EJK, DDS, bank accounts, billions in the bank accounts. This was in 2016. In 2017, he filed the communication in ICC. And if you can remember, President Duterte never did anything against Trillanes, against the witnesses of Trillanes during the Senate hearing. He presented Matubato, he presented Las Cañas, and he claimed so many things about the Davao Death Squad. And what did President Duterte do? He told everyone, pabayaan nyo yan. It is his right to speak. It is his freedom to talk about the Davao Death Squad. So that is... Okay na ng payong, sir. Ito tissue, ma'am. May panyo ako, ma'am. Ay, sorry. So that was Trillanes. That is Trillanes. Against Gloria Arroyo, anti-corruption. Against Binay, anti-corruption. Against Rodrigo Duterte, anti-corruption. EJK. But do you hear him speak of anti-corruption when it comes to President Aquino and President Marcos? No! Makes you question. What is the anti-corruption platform for? Whose interest is he serving? Yellow. This is yellow, pink, red. Lahat ng kulay, maliban lang sa green. Lucky charm. At, maliban sa green at black. Diba? He is quiet.
when negotiations happen for his interest. But if negotiations are for the interest of, against the interest of Trillanes, he is noisy. So that is 2017 in the background of the person who sent the communication to ICC. Now here comes ICC. Yes, we take it into consideration, and then yes, we will investigate. We will put on hold the investigation through the years, and then come 2021, we will investigate. And who is the person? Who was the prosecutor who finally defended the investigation? It was Prosecutor Karim Khan, who was dismissed for an entirely different issue, but there was one issue about Karim Khan in relation to the case of President Rodrigo Duterte. And what was it? He had conflict of interest because his previous work was representation of the victims of supposed EJK under the Commission on Human Rights in the Philippines. That was his conflict of interest. But did ICC say categorically that you have conflict of interest? They did not. They just said that the appearance of impropriety excludes him from this case. But how can you give credibility to an investigation by someone who represented the victims? And now you're saying he must be investigated and prosecuted. That is clear conflict of interest. It muddles the entire investigation. That is our complainant, that is our prosecutor. We go to jurisdiction. ICC said, we have jurisdiction because we took the complaint under consideration before the Philippines withdrew as a member of the International Criminal Court. And what does that mean? It means that if you take it under consideration, before withdrawal of a country, there will always be an open complaint, open under consideration, open investigation through the years, even if the ICC will not act on it. And is that justified? Of course not, because it will be a perpetual investigation. There must be an end. Yes. To the perceived liability, to the under consideration, to the investigation. Otherwise, it will be 300 years from now, assuming this ICC will exist for 300 years, there will be an open, under consideration, complete communication inside the ICC. That is what the countries who are withdrawing now from the ICC should watch out. Because if there is something under consideration there, even if they withdraw 50 years from now, kung buhay pa yung ICC, they can file a case. That is why we have been saying, you have no jurisdiction. 2 years has passed since the withdrawal of the Philippines from the ICC before any formal inquiry was done. If that is allowed, then there will be no end to the ICC.
going after sovereign nations. That is jurisdiction. We go to how the ICC disregarded how former President Rodrigo Duterte was kidnapped from the Philippines. They say, it doesn't matter to us how he was taken, where he was taken, by what means he was taken. What matters to us was that he was delivered to The Hague and endorsed to the ICC. If this is about justice, then why does it allow injustice to happen to people who are respondents of communications, of complaints inside ICC? Next, we go to interim release, the release of President Duterte. There are 3 things in the Rome Statute that are to be considered before a release can be considered or granted to a respondent. First is that he is not a flight risk. Second is that he does not, will not, cannot obstruct the ongoing investigation. And third, he cannot continue to commit crimes under the ICC jurisdiction. You saw President Duterte being pushed, pulled outside of the room, pushed into a plane. Is that a person who is a flight risk? He cannot even walk 3 steps and fall to the ground. In fact, how many times has he slipped and hit his head in detention? No one can count anymore. And no one is talking about it. Because why? President Duterte is the Asian poster boy in answer to the attacks that ICC is only going after the black race. Yes! Mga animal. He is a flight risk because of the support of the Filipinos around the world. Is that an assessment, a correct measure of a flight risk? No. Second, he will cannot continue to interfere or obstruct any investigation. Investigation started when? When he was president. The witnesses, Matubato, Las Cañas, when? When he was president. And what did he do? Nothing at all. He allowed the ICC to say whatever it wants, to do whatever it wants, even when he was president. When he was former president, I told him, the ICC is doing an investigation. The investigators are coming in and out of the country. We have proof of immigration records. And what did he say to me? Pasagdi na sila. Di na sila pwede manghilabot sa atuang nasod. Pasagdi na sila magsulod gawas dinhi sa atuang nasod. And I knew that something was happening because I hear it from the office of the former speaker, Romualdez. And so I put it on record. What did I do? I wrote the president. Why is the ICC continuing the investigation inside the Philippines? And then he said, what did he say? He said, we will not cooperate in any shape or form with the ICC because it is an infringement in our sovereignty. On that point, he was correct.
Because our judicial courts are functioning. We can go to court, file a complaint, the judge can hear it, the judge can decide, the judge can put you to jail easily. There is no breakdown of the judicial system in the Philippines. And so, any interference of the ICC is an affront to our sovereignty. And that is the only correct thing that Marcos did or Marcos said about ICC, that letter. But did he follow through on what he said? He presented a letter, he released an official letter, but his left hand was doing other negotiations. He was doing exactly the opposite of his letter. He was allowing the investigation to happen, supported by the House of Representatives and Antonio Trillanes. Yes. And so we go to the corruption in the investigation. Former soldiers, former employees of Congressman Zaldico already executed affidavits saying that they were told to exchange pesos to dollars because this will be delivered to the ICC investigators through Trillanes. And this is not hearsay. No. Because the person who did the delivery, who received the instructions, who went to the money exchange and exchanged for dollars, who delivered the money was the same person who talked to Zaldico. Yes. And so, how do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC? Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct! Yun. Sorry. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. And they found what? And they found Marcos, Trillanes, and money. Yes. In the Philippine case. Maleta ang pinag-uusapan dito. So where is the justice in all this? There is no justice for the Philippines, there is no justice for the Filipinos, and there is no justice for former President Rodrigo Duterte. That is true, ma'am. He's the poster boy right now of ICC. The one and only. Oh, we have an Asian now. We're done with the blacks. Let's go to the Asians. To hell with the whites. We cannot go after them. Let's go after this one person who was delivered by Marcos to us. Bangag! It's proven! So that is the complainant, Trillanes, his cohort, Marcos, the jurisdiction, the investigator, the investigation,